Hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-March special reading. So ano po naghihintay sa inyong karagdagang impormasyon para sa buwan na ito? Okay? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin sa mga mahal kong Pisces ang mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Ace of Cups. Beautiful. In the area of what you need to practice more, the High Priestess. In the area of what you need to hold on to, meron po kayong the Chariot card. In the area of what you need to remove sa buhay mo this time, the Four of Pentacles. In what to expect, ano yung mga dapat mong asahan this time, the Four of Swords. Lovely. In what you need to fix, ano yung mga dapat mong ayusin, the Knight of Wands. In the area of your good things, meron kang wow, 10 of Cups, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the 8 of Swords. At ang message po mula sa iyong future self, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang titignan at bubuksan. Okay? So, mga Pisces, salamat po sa lahat ng mga likes, comments, and also sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, malaking tulong po yan sa akin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So, thank you po for not skipping the ads and for all of your support. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Devil card. Okay, Pisces, panahon na para i-release lahat ng mga takot, inhibition, pagdadalawang isip, and also yung kawalan mo ng tiwala sa iyong sarili. Okay? You have what it takes. Kayang-kaya mong abutin yung gusto mo, posible kang magtagumpay. Ang pumipigil sa'yo ay yung tumatali sa'yo para gawin yon. Ano ba tong mga tumatali? Example, family member, lover mo, kaibigan mo, na parang pinipigilan ka nilang gawin yung gusto mo, kaya lalo kang nahihirapan. O kaya baka lifestyle mo ito. Para ma-accomplish mo yung isang bagay, meron ka daw dapat baguhin or i-improve sa iyong sarili. Maaari ding ito yung mga mindset mo, mga maling iniisip mo, kaya lalo kang nahihirapan. Palayain mo ang iyong sarili sa kadena na yan para ma-accomplish mo yung mga dapat mong ma-accomplish. Huwag kang papapigil at huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob this time. Okay? Importante ito for you. So, in your core energy, meron kang the Ace of Cups. Alam mo, ramdam ko dito yung halo-halong emosyon mo. Ngayon, very, very excited ka. Bukas, kinakabahan, ayaw nang tumuloy. Mamaya, very happy. Bukas, parang hindi mo ata kaya, malungkot ka, kinakabahan ka. Very halo-halong emosyon. And you don't know what to do. Alam mo, nakaka-apekto dito yung iyong mga takot. Meron ka daw ino-overthink. Meron ka daw ino-overanalyze. Sabi daw, kayang-kaya mo naman gawin, simplihan mo lang. No? Huwag mo daw i-overcomplicate, yakapin mo lang kasi alam mo, may darating sa yung bago eh. Merong new opportunity or new blessing or someone new na pumapasok sa buhay mo. Pero dahil takot kang sumugal, takot kang mag-try, takot kang palayain ang sarili mo sa comfort zone, hindi mo alam kung paano yayakapin ng maayos itong dumarating ng bago. No? So sabi dito, take it in face value. Kung ano lang yung kaya mo, go push, gawin mo, yakapin mo. Huwag mo nang i-overcomplicate or pahirapan pa ang sarili mo. Now is the right time for you to step out there and take that chance. Take that chance, take that opportunity, take that new blessing. At doon mo malalaman kung anong halaga nito sa buhay mo. At hindi mo na kailangan pang magpakadena dito. Okay? Importante yan for you. So Pisces, tanungin kita ngayon, ano ba tong bagong bagay na medyo nagkakaproblema ka? At ano yung hiling mo para magkaroon to ng magandang bunga? Comment down below, it will happen for you. Okay? Isulat mo na yan sa baba. In the area of what you need to practice more, meron kang the High Priestess. Pagkatiwalaan ang kakayanan. Pagkatiwalaan ang abilidad. Okay? Meron ka daw natutulog na potensyal
or natutulog na skills na hindi mo alam na meron ka pala. Pero dahil nakatali ka nga sa mga bagay na comfort zone or takot kang gumalaw, takot kang magkamali, hindi mo nare-realize yung potential mo na ito. So, gisingin mo ang iyong diwa, gisingin mo ang iyong sarili para makita mo na parang, ay, kaya ko pala to, ay marunong pala ako niyan. If you could just discover what you can do, napakalayo na pwede mong abutin. Napakalayo na pwede mong marating. 'Di ba? So, gisingin ang natutulog na kakayanan, magtiwala sa sarili, kayang-kaya mo yan. Narinig ko rin dito na this month, Pisces, pakinggan mo lagi ang iyong intuition. Yung mga kutob mo, yung mga naramdaman mo, kapitan mo yan. Gamitin mo yung paalala para magkaroon ka ng discernment sa bawat gagawin mo. Kapag medyo confused ka dito at meron naramdaman ka na parang may something sa kanya, listen to that. Kapag parang ayaw mo na ituloy yung isang bagay dahil parang sabi mo, parang that is not for me, listen to that. Your intuition will tell you at hindi ka papatulugin yan hanggat hindi mo siya pinapakinggan. Okay? Very important yun para sa'yo. So Pisces, ano po ang inyong birthday? Comment down below. Month, date, and year para talagang uniquely makuha mo yung frequency ng blessing na ito. Okay? In the area of what you need to hold on to, ang kapitan mo, Pisces, ay yung journey forward. Okay? Meron pang darating para sa'yo. Meron kang bagong gagawin. At itong journey na ito, napaka-promising dahil dito ka uunlad. Dito ka aangat. Dito ka magkakaroon ng success like no other. No? Kaya huwag mo laging pigilan ang sarili mo na umabante or ikulong ang sarili mo sa isang mundo, sa isang lugar, sa isang relasyon o sa isang pagkakataon na walang pag-andar. Lagi mong kapitan na hindi, meron pa akong maaabot, hindi meron pa akong mararating, hindi meron pa akong growth. And this growth requires your effort. Okay? Hindi pwede na aasa ka na lang na darating yung biyaya tapos ikaw dyan, naghihintay lang. And you want them to work for you. Imbes na mag-effort ka din para siya'y makasalubong at magkaroon ng effective change sa life mo. So, kailangan mong kapitan ngayon na may naghihintay pa sa akin. Meron pa magandang adventure for me. Meron pa akong tagumpay at pag-unlad soon. Pero ngayon kikilos ako. Bibitawan ko na yung mga pangit na bagay in the past and I will pursue something new. Panahon na para maging matapang dahil handang-handa ka na lumaban dito. Narinig ko, wala ka na sa pintuan eh. Nakapasok ka na eh. Idire-diretso mo na yung lakad mo, papasok doon sa goal mo, sa iyong pangarap. Okay? Continue charging forward. Abot kamay mo to. Okay? In the area of what you need to remove in your life, meron kang the Four of Pentacles. Sabi dito, kailangan mo daw mag-let loose. Masyado ka daw guarded. To the point na hindi ka na sumusubok ng mga bagong bagay. Napakadali lang ng isang activity, napakadali lang ng isang task or assignment, nahihirapan ka dahil masyado mong ginaguard at pinoprotektahan ang sarili mo. Maybe because you're afraid to fail, you're afraid to make mistakes, you're afraid na baka ma-judge ka or mauwi sa wala lahat. Takot ka eh. Kahit kitang-kita mo na yung ganda ng maaaring mangyari, takot ka. Dahil iniingatan mo yung meron ka ngayon. Kasi alam mo na kapag gumalaw ka at nagkaroon ka ng paghakbang forward, you're afraid na baka magbago lahat. You're afraid na baka hindi mo makontrol yung sitwasyon. Kaya ayaw mong gumalaw. Panahon to for you to let loose. Bitawan mo na rin daw yung mga bagay na hindi para sa'yo at sumasagabal sa stability ng life mo. Example, meron kang trabaho for the day, pag uwi mo, magbabantay ka pa ng online shop mo, tapos bigla-bigla kumakatok si kumare, sabi niya, huy, Pisces, tara dun, inom tayo. Learn to let go of something na humaharang sa mga priorities mo para maging stable lahat sa buhay. Narinig ko rin tama na yung mga excuses, tama na yung mga dahilan para harapin yung mga dapat harapin. Let loose. Learn to move now and mag-try ka ng mga bagong bagay na magpapa-stable sa'yo at magpapa-unlad sa'yo. Okay? In the area of your what you need to expect
you have the Four of Swords. This time, i-expect mo yung kapanatagan. No? Marami kang time to rest, to relax. Narinig ko, some of you ay pupunta sa isang bakasyon. No? Magbabakasyon ka or pupunta ka sa probinsya or lalabas kayo magkakaibigan or magyayaya ang kapatid mo na samahan ka sa isang party o sa isang resort, ganyan. And there, makakaramdam ka ng pahinga. Pahinga from all your work, pahinga from all of your problems. Meron ako nakita ditong outlet or meron kang 2 or 4 na araw to relax or to recharge, ganyan. So kunin mo yan, time na yan para makapag-relax ka. Some of you are really waiting for the weekend. Sabi mo, itong weekend na to, ipapahinga ko ito. Itong day off ko, itutulog ko ito. So kunin mo yung chance na yan para makapag-recharge. And also makapag-isip. Kasi kapag nakapagpahinga ka na, nakapag-recharge ka, lilinaw ang isip mo sa mga bagay na dapat mo nang bitawan at saka sa mga bagay na dapat mo nang simulan. No? The Chariot card here is asking you to start now, to charge forward, to begin that move, to begin that journey. Kasi kapag nasimulan mo na yan, doon maging smooth sailing ang lahat para sa'yo. Of course, marami kang dapat gawin. Of course, dapat marami kang trabahuhin dyan. Pero ang importante, sinisimulan mo na yung journey sa blessing na ito. Okay? In your what you need to fix, meron kang the Knight of Wands. Ang kailangan mong ayusin ngayon, Pisces, ang kumpiyansa mo. Yung lakas ng loob, yung fighting spirit. Kulang ka nun eh. Kaya parang nahihirapan kang tanggapin at nang yakapin ng buong buo itong blessing na ito. Kaya ka nahihirapang i-charge forward itong journey na ito. It's because kulang ka sa lakas ng loob at tiwala sa journey. Sabi dito, imbes na problemahin mo, i-enjoy mo na lang. Maging go-getter ka ngayon. Try mo lang, subukan mo lang. Put your feet on the water and see kung malamig ba, kung kaya ko ba, kung masarap ba sa paa, kung kaya ko bang itulay ito, no? Hanggat hindi ka sumusubok, hindi mo malalaman kung ready ka na. Okay? You need to move in order for you to see and to test kung talagang ready na yung katawang lupa mo na aksyonan yan. Panahon to para sumugod, panahon to para maglaan ng effort. And sabi, gamitin mo daw yung passion mo, yung love mo, para ma-enjoy mo yung full journey na ito. Okay? In your good things, meron kang wandering path, enjoy the journey. Yes? Kakasabi ko lang kanina, i-enjoy mo yung journey. Kaya ka nahihirapang sumubok at umandar dahil pinapangunahan ka ng kaba, takot, insecurity. Well, normal naman yan. Pero kaya importante ngayon na i-rewire mo ang mindset mo, i-rewire mo ang isip mo para imbes na mag-alala, i-enjoy ko na lang to. Nanamnamin ko na lang to. Bahala na si Batman, bahala na si God, gagawin ko na lang siya. Kapag nakapag-let loose ka na, doon talaga papasok yung mga gandang balita sa gagawin mo na ito. And you will realize na, kayang-kaya ko pala, sisiw lang pala. Parang ganyan. Okay? In your good things, meron kang the 10 of Cups. Good thing siya dahil ramdam ko dito kung nanggaling ka sa isang mahirap na parte or mahirap na issue or mahirap na problemang pampamilya, this month will be solved na yan. Okay? Accomplished na yan. Okay? Ito ay fortune after difficulty. Makakarinig ka ng magandang balita para sa'yo na labis na ikakaligaya ng buong pamilya. Kasi parang pati sila nahahawa doon sa magandang balita na makukuha mo. Okay? Meron pong good news for the family. Maaaring may gagaling sa sakit or meron ng pera pambayad sa utang or naayos na yung problema sa kamag-anak, ganyan. It's all about you rejoicing the happy news. Congrats po. Okay? I-claim mo to para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang luck is on your side. Napakaswerte mo daw this time. Meron ka pa palang 4 and 4 here. Really, meron kang angel number of protection. Your archangels, your spirit guides, and the universe above are protecting you this time. Kaya wala ka nang dapat ikatakot, hindi ka na dapat ma-confuse at magpapigil pa, ilaban mo na yan, and you will see na, kaya ko pala, makakapag-relax na ako. Okay? In your divine messages, meron kang the 8 of Swords.
Ang payo sa'yo dito, huwag ka nang mag-self-sabotage. Lagi kang nag-self-negative talk eh. Kinakausap mo lagi ang sarili mo negatively. Iniisip mo lagi na walang solusyon, hindi ko kaya, hindi ko maaabot, hindi ko mararating, baka mag-fail ako. Pinapangunahan mo ang sarili mo. Kinukulong mo ang sarili mo sa mga takot na yan. So now, spread your wings. Be a very palaban, go-getter, achiever, lover, and also listen to your intuition. Ramdam na intuition mo yung dapat mong gawin. Napipigilan ka lang ng takot mo. So now is the right time for you na pagkatiwalaan yung full potential and kumawala ka dyan sa mga pumipigil sa'yo. Okay? Magaling ka, mahusay ka, kaya mo yan, ipaglaban mo yan, and you will see na kaya mo tong ipanalo. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Meron kang Apple, temptation will test you. Sabi ko nga, marami kang temptation, distractions, negativity na maaaring pumigil sa'yo para ma-achieve itong bagong bagay na ito. So make sure na eyes on the prize, eyes on the target, umiwas ka sa mga temptation at distractions. Okay? You have 3 affairs with your family. Yes, good time to with the family. Very, very happy time. Happy news, no? Kaya abangan mo yan. Congrats po. Another message you have, fair man. Meron daw pong lalaking maputi ang buhok or maputi or mistiso. May concern daw po sa kanya, kausapin mo siya. Meron kang mice, discord among friends and family. Nakita ko na itong away man o problema or issue pampamilya, huwag kang mag-alala, masosolve na yan this time. Okay? Congrats po. Ang outcome or mensahe po para sa'yo ng iyong future self ay the 5 of Swords. Sabi dito ng iyong future self, learn to pick your battles. Hindi lahat ng away, hindi lahat ng issue, hindi lahat ng problema dapat patulan, dapat gatungan. Learn to conserve your energy. Learn to focus sa mas mahalaga at huwag nang mag-give in sa mga triggers sa paligid. Lagi mo isipin, pag ba pumatol ako dyan, worth it ba to? Kapag ba gumatong ako dito at nangialam ako sa problemang to, gaganda ba yung sitwasyon ko? Am I wasting my time sa kanila? Mga ganyan. Sa panahon na to for you to really focus on what's important and let go yung mga taong akala mo okay pero hindi pala. Kung ano yung rason ng mga stress, conflict, or drama, bitawan mo yan. And make sure na alam mo yung dapat mong i-prioritize this time. Okay? So, Pisces, ito yung panahon for you to really, I don't know why, parang mas unahin mo ngayon, ikakaunlad mo kaysa isipin pa yung pasanin ng iba. Okay? Focus on yourself and your own growth para makalarga ka na, mayakap mo talaga yung tong para sa'yo at magkaroon talaga ng solid, happy news for you and your family. Okay? Know what's important, know your priorities, lumayo. Lumayo sa drama, lumayo sa away, lumayo sa bigat ng ibang tao. Okay? So Pisces, yan po ang inyong March special reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages dapat malaman ng mga Pisces today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.